Kanina ay nakilala natin ang isang Pinoy na tumutulong lalo na sa mga batang may cancer sa pamamagitan ng paglalakad. Maraming kilometro para makakalap ng tulong pinansyal. At ngayon naman po ay alamin natin ang bunga ng kanyang advokasya sa kanya mismo, pati na ang taong nakapaligid sa kanya. Yung step 1, nagsimula yan, walang-wala ako, wala akong pera. Isa akong simpleng artist, kumbaga isang kahig, isang tuka. Pero dahil naniwala ako dun sa proyekto, naniwala ako na kaya ko, tinuloy ko lang. Sa bawat hakbang, ako'y nakahangad. Para di magkaroon ng problema, habang isa nga sa katuparan ang paglalakad na ginagawa niya, ang mga kakailanganin ay seryosong inihahanda ni Tomas. At sa kalaunan, ang mga pangangailangan ni Tomas ay ibinibigay na mismo ng kanyang mga taong nakikiisa sa kanyang mithiin. Kung mapapansin nyo, nung naglalakad ako, may hinihila ako. Ito ay isang rickshaw o modified, parang personalized na karitela na naka-attach sa katawan ko, sa bewang. Ito yung naglalaman ng mga gamit ko. Kaya ako naisipan na gumawa or magpagawa ng ganito dahil, yun nga, hindi ko sigurado kung may tutulong sa akin. Especially nung sinimulan ko to noong 2010, talagang akala ko mag-isa lang ako maglalakad. So, pero along the way, doon ko nakita na yung ibang tao pala gusto ding tumulong. So, nung dumating sila, mas napagaan yung yung buhay ko, kumbaga, sa paglalakad. Ito ang step 1, day 40. Kasama natin ang Scout Rangers. Yan. Mas nakababatang kapatid natin. Ay, yung kuya ngayon. Young blood. So, dito kami ngayon sa La Castellana. On our way to La Carlota. Medyo papuno. Yan. Hindi pala medyo major mapuno pala. Lalakad lang. Nandito kami ngayon sa La Castellana. Makikita nyo, mahaba yung nilalakad namin, straight line. Malayo-layo pa yung lalakarin namin papuntang La Carlota. So dun sa paglalakad na ginagawa ko, yung sapatos na pupudpud ko, siguro average ng 2 hanggang 3 sa loob ng 2 buwan. Para kay Tomas, marami na ang nabago sa buhay niya simula nang pasukin niya ang mundo ng pagtulong sa kapwa. Mula pananaw hanggang pagkikipagkapwa-tao, lahat ng ito ay tumungo sa positibo. Unang-una, syempre, mas nakilala ako ng mga tao. Ewan ko kung joke lang or lokohan lang, pero parang hindi ka na pwede magkamali. Kasi parang pag sinabi mo, ay, hindi ko kayang gawin yan. Sasabihin nila sa'yo, nilalakad mo nga yung buong Luzon saka yung buong Visayas, tapos ito hindi mo kayang gawin. Yung pagiging private ko na tao, mas ini-stretch ko siya. Ang dami nang nakakakilala sa akin dun sa mga mountaineers, sa mga outdoor groups. So yung sense mo kumbaga ng privacy, saka yung kung gusto mo lang minsan na tahimik lang yung mundo mo, minsan hindi pwede kasi kasabay nung pangalan ko, saka kung sino ako, kadugtong na nung campaign ko para makatulong sa mga bata. At dahil naging matagumpay ang kanyang paglalakad, plano ni Tomas na gawin ito maging sa ibang bansa. Siguro after nitong sa Mindanao, kung papalarin akong matapos to, binabala ko ding mag-backpacking sa ibang bansa. Unang-una na dito yung Southeast Asia. Tapos siguro, pero hindi na siguro siya for children with cancer. Baka on a personal basis na lang siya. Mas spiritual journey. Tapos gusto ding lakarin yung yung sa Spain, from Spain to France, 500 kilometer journey. Gusto ko din mabigyan ng pagkakataon para lakarin yun. Ang gawain ito, malaki ang naitulong kay Tomas. Maging kanyang mga mahal sa buhay, naging kaisa niya sa mithiin na ito. Bukod pa dyan, dumami ang kanyang kakilala at kaibigan.
Yung mga natulong sa akin itong step 1, unang-una, physically, saka yung mga experiences ko mas lumaki. Napaka-fulfilling kasi nung alam mong na-accomplish mo yung isang bagay at the same time, nakatulong ka pa. Tapos siguro, pangalawa, yung madami akong naging kaibigan sa family namin, medyo parang source of pride din. Naging mas close yung pamilya namin after ng mga ginawa kong journey. In a way, nabago ko din yung pag-iisip ng mga kapatid ko, ng magulang ko. Siyempre pa, marami rin ang umaalalay sa kanyang paglalakbay. Lahat ng ito, taos-pusong pinasasalamatan ni Tomas. Pero ang higit na nagpapasalamat sa kabutihang ginagawa ni Tomas ay ang mismong mga natulungan niya. Saksi rito, si Malu Tolentino. Maraming salamat din, Tomas. Gusto kong directly na sabihin sa kanya to. Dahil ikaw yung nagbigay ng hope o pag-asa sa mga batang ito na may cancer. Nabubuhayin sila ng loob, lumalakas yung kanilang kalooban, yung kanilang katawan. Pagka nakikita nila may mga tao na talagang gustong nakikiisa sa kanila sa kalagayan nila. Si Tomas kasi ramdam na ramdam mo na kasama siya, kaisa niya yung mga batang ito, nakikiisa siya sa kanila. Kasing paglalakad ni Tomas, nagbibigay kasi ito ng awareness sa mga tao para maintindihan nila kung ano yung kalagayan ng mga kabataan na to na may cancer. Sa ganon, tuwing nakikita nila na naglakad si Kuya Tomas, parang sa tingin nila nun, gagaling sila. Ang pondo na nakukuha ng Step 1, ito ay inilalagay sa isang programa. Ang tawag namin doon ay Tawid Pangkalusugan Program Fund. Dahil ito ang programa na ginawa ng Philippine Children's Medical Center upang mabilis ang pagtulong sa mga pasyente. Ang Philippine Children's Medical Center ay nagpapasalamat sa ngalan ng aming direktor na si Director Julius Lecciones. Nagpapasalamat kay Tomas sa ginawa niya ito para sa mga bata. Sa inyong hangarin at mithiin, kaisa mo kami sa iyong mga gawain. Saludo kami. Patuloy na ikaw, Tomas Leonor, ay simbolo ng isang mahusay na Pilipino. Isa kang pagpapatunay na kita mo na galing ng Pinoy. Ang mga mensahe ko naman po sa mga kabataan or sa mga individual na kagaya ko na may magandang hangarin at may magandang idea para makatulong sa mga kababayan natin. Yung idea po na yan, kung sa tingin nyo ay makakatulong, huwag po kayong matakot or mahiya na simulan. Yung tulong po, dadating po yan eh. Pag inisip natin na imposible, mahihirapan talaga tayong accomplish yung isang bagay. Pero kung naniniwala tayo sa sarili natin, naniniwala tayo sa Diyos, naniniwala tayo sa mga mahal natin sa buhay, at dun sa desire natin para makatulong, wala pong imposible. Gawin lang po natin. At yung lagi ko pong sinasabi, ang isang pagbabago nagsisimula sa unang hakbang. So, kung hindi ko man po mabawasan or magamot lahat ng bata na may cancer, siguro po yung Step 1 ang magiging unang hakbang para magamot yung mga batang to. Maraming salamat po. Nais kong ibalik ang ngiti ng mga bata, mga ngitihing kinalimutan sa bawat hakbang naghahangad ng bagong kahulugan, ng bagong kamalayan. Saludo kami sa iyo, Tomas, sa magandang gawain na pinapakita mo. Husay at talento mo ay tiyak na di matatawaran. Kaligayahan naman ang dulot nito sa iyong mga natutulungan. At ngayon, kilalanin natin ang isa pang kababayan na mahusay at talentado sa pananaliksik. Sino pa? Pwede ang nakasagot sa nakaraang trivia question natin last week.
na ano ang dating pangalan ng EDSA? Ang sagot ay simple lang, Highway 54. Yan naman ang sagot at text ni. Saludo rin kami sa galing mo sa pagsagot ng aming trivia. Panalo ka ng isang set ng Probaton at worth 1,000 pesos of Harvest Products and free membership. Kunin mo ito sa FIS office, 3rd floor, sa ATI building, dyan sa may Electrical Road, Quezon City. At sa mga gustong mapamalas din ang galing sa pananaliksik ng tamang sagot sa mga makabuluhang tanong. Ready ka na ba? Anong okasyon ang ipinagdiriwang ngayong buwan ng Marso? Ito ang clue Related ito sa produkto ng Anos. I-text ang tamang sagot sa 0939-667-3553. Pag nauna at tama ang sagot mo, garantisadong isang set ng Probaton ang premyo mo. Kaisa ang programang ito sa adhikain ni Tomas Leonor at sa mga Pilipinong nais makatulong sa kanilang kapwa. Naway dumami pa kayong lalo. Masaya kami na ipakita kayo dito sa ating programa. Talentong Pilipino, pinagmamalaki namin dito. Hanggang sa susunod na Sabado, abangan nyo na naman ang mga Pilipinong mahuhusay at talentado. Kanilang istorya aming ipapakita. Mga gawain nila na magsisilbing inspirasyon sa marami. Ito ang programang Saludo sa galing ng ating mga kababayan. Ito ang Kita Mo Na! Galing ng Pinoy!